Wow! Ito ang Lu Group. Mas kahanga-hanga pa ito kaysa sa inaasahan ko. Galingan mo, Wenran. Siguradong makukuha mo ang trabahong ito. Lola. Lola? Lola, okay lang po ba kayo? Dadalhin ko na po kayo sa ospital. Ang mga estudyanteng kapapasa lang sa kolehiyo ay napakabata pa sa katotohanan, ang mga matatandang tulad niya ang magaling maningil ng hindi tama. Hindi naman siya mukhang ganoon. Isa pa, hindi natin siya maaaring iwan na lang habang nasa panganib. Nawalan na yata siya ng bait dahil sa sobrang pag-aaral. Hayaan mo na siya. Alis na tayo. Kumusta na po, Lola? Maayos na ba ang pakiramdam niyo? Maayos na ako. Ineng, maraming salamat sa iyo. Napakabuti mong bata. Lola, mabuti naman po kung maayos na kayo. May kasintahan ka na ba? Single rin ang apo ko. Tatawagan ko siya para maipakilala kayong dalawa sa isa't isa. Hello po, Lola. Mahal kong apo, nawala na ako sa maayos na kalagayan. Pumunta ka agad dito. Sige po, parating na ako. Mabait siyang bata. Ang apo ko, kahit bata pa siya at hindi gaanong palasalita, ay napakagwapo niya at mayaman din. Total, tinulungan mo si Lola. Ako, dapat lamang nagumanti ng kabutihan sa iyo. Ako po? Lola. Lola, kumusta na po ang lagay nyo? Ito ang apo ko, Lu Jingchen. Kung magustuhan niyo ang isa't isa, magpakasal na kayong dalawa. Ate, bakit ikaw ang nandito? Ito ay... Lola mo po? Magkakilala kayong dalawa? Siya nga pala. Lola, kumusta na po ang pakiramdam nyo? Ayos na ako. Huwag mo akong ibahin ng usapan. Kayong dalawa, ano ba talaga ang totoong nangyayari? Lola, ako po si Wenran. Kaming dalawa ay... kasal na po. Napakalaking balita nito. Hindi mo man lang sinabi sa akin? Tunay kang ang mabuting apo ha. Wenran ang pangalan mo, di ba? Ranran, tadhana nga naman ang ating pagkikita. Hindi ko akalaing. Ikaw pala ay matagal ng asawa ng aking apo. Lola, wag na po kayong magalit kay Jingchen. Ang totoo niyan ay naging padalos-dalos lang po kami, kaya hindi agad namin ito nasabi sa aming mga pamilya. Mabuting bata. Dahil nandito ka, hindi nagalit si Lola. Hindi pwedeng basta-basta lang ayaw kong madaya si Ranran. Kailangan ko nang umuwi para makapaghanda. Tara na. Gang, Lu, ihahatid na kita sa kumpanya. Ate, sigurado ka bang ayaw mo na sumama pa ako? Siyempre, wag mong kakalimutan ang pangako mo sa akin. Ayokong mailang ka. At ayokong ang relasyon natin ay magsimula sa pagsisinungaling at pagtutol ng iyong pamilya. Bigyan mo lang ako ng konting oras, kakausapin ko ang aking mga magulang, magtiwala ka sa akin. Sige, pero may isang kondisyon ako. Ano yon? Itatago muna natin ang kasal natin. Sa harap ng ibang tao, dapat tayong maging magkaibang estranyo sa isa't isa. Gagamitin ko ang sarili kong galing. Para makapasok sa Lu Group Design Department, magsisimula ako bilang isang intern. Pero hindi mo naman kailangang gawin yan. Pwede naman tayong dumiretso. Hindi. Gusto kong patunayan sa lahat na ako si Wenran, sa sariling sikap ay aabot din ako sa rurok ng tagumpay. At pagdating ng araw na iyon,
Wala nang sinuman ang maglalakas loob na sabihing hindi kita deserve. Kung papayag ka, mananatili ako. Pero kung hindi, aalis na ako ngayon din. Sige, susundin ko ang gusto mo. Maging sa lihim nating kasal, o sa pagiging intern mo, lahat susundin ko. Tutulungan kita sa abot ng makakaya ko na abutin ang iyong mga pangarap. Patunayan natin ito sa kanila, aking ginang Lou. Pagdating sa kumpanya, walang special treatment, okay? President Lou. Huwag kang mag-alala, President Lou. Talagang puno siya ng determinasyon. President Lou, papasok po si Mrs. sa kumpanya? Kailangan po ba siyang alagaan ng palihim? Wag na. Sa nakita kong lakas ng loob niya, tingin ko ay hindi na niya kailangan ng tulong. Magandang araw. Ako ay dumaan sa internal recommendation, pumasa sa interview, at ang bagong intern na magsisimula ngayong araw, si Wenran. Ikaw si Wenran? Yung designer na nabalitang nanggaya ng gawa ng iba? Tungkol sa issue ng panggagaya noon, naayos na iyon, at wala akong kasalanan. Ang kumpanya natin ay isang tanyag na kumpanya sa buong mundo. Sino ang nakakaalam kung paano ka nakapasok dito? Dahil sa iskandalong iyan, ituring mong utang na loob ang pagtanggap sa iyo bilang intern. Kung ang lahat ng empleyado sa Lou Group ay tulad mo, na mahilig manira ng ibang tao, tingin ko ang Lou Group ay malapit ng bumagsak. Teka, anong pinag-aawayan niyo rito? Dumating na po kayo, Manager He. Parating na si Jing Chen anumang sandali. Huwag kayong mag-ingay rito. Sino po siya? Siya ang Manager He ng ating design department, si He Xiaoyan Manager He. Hindi lang siya magaling sa trabaho, kaklase rin siya ng ating President Lou. Di hamak na mas magaling siya kaysa sa intern na gaya mo. Sino ka? Kumusta po? Manager He. Ako ang bagong Wenran sa design department. Wenran. O talaga? Kilala na pala kita. Nabalitaan ko na ang tungkol sa iyo. Hi, hindi ko alam kung bakit. Kung sino-sino na lang ang nakakapasok dito sa Lou Group. Anong ibig mong sabihin? Pumasa ako sa interview at sumunod sa tamang proseso para makapasok sa Lou Group. Kung usaping kakayahan sa design ang pag-uusapan, hindi ako pahuhuli sa isang Manager He. Ikaw! Sumikat ka lang dahil sa panggagaya. Ano ang karapatan mo para pagsalitaan ako ng ganyan? Jing Chen, Maayos ka lang ba, mahal? President Lou, binastos ng intern na ito si Manager He kanina, ngayon din ay. At itataboy ko siya. Tumigil ka! Tumigil ka. Dito sa Lou Group, hindi namin kailangan ng mga taong hindi seryoso sa trabaho nila. President Lou, ako po. Kapag naulit pa ito, ikaw na ang dumiretso sa HR para magbitiw. Pasensya na po, President Lou. Hindi ko na po uulitin. Halika, samahan kita sa lamesa mo. Wenran, ano ba talaga ang pakay mo? Bakit mo nakukuha ang espesyal na atensyon ni Jing Chen? Kumusta? Ako si Song Nuan. Kung may hindi ka man alam, huwag kang mag-atubiling magtanong sa akin. Hello po. Ako si Wenran. Song Nuan, kailangang mag-ingat ka. Baka mamaya ay nananakawan ka na ng ideya ng iba nang hindi mo man lang namamalayan. Kaninong bibig ba iyon? At bakit napakabaho? Basta-basta ka na lang ng bibintang. Napakapangit mong magsalita. Ikaw, Manager, hiwag ka nang magalit. Hindi naman ikaw ang tinutukoy ko. Huwag ka na ring magalit. Talagang si Manager He ay sa mga babaeng may gusto kay President Lou ay hinding-hindi magiging mabait. Kaya sa susunod, mas mabuting lumayo ka na lang kay President Lou. Si Manager He at President Lou, ano ba ang relasyon nila? Hindi mo ba alam to?
Si Manager He at si President Lu ay magkaklase noong kolehiyo, sabi nila. Si Manager He daw ang matagal nang minamahal ni President Lu. Ginawa raw ito ni Manager He para kay President Lu ang manatili rito sa Lu Group bilang isang manager lamang ng departamento. Siya ang matagal nang minamahal? Oo naman. Nitong mga nakaraang taon, tanging si Manager He lang ang laging kasama ni President Lu, kaya siguradong siya na nga. Sige na, kailangan mong mag-ingat sa susunod. Grabe ka talaga, Lu Jingchen. Mayroon ka palang itinatagong mahal. Dahil mayroon ka palang mahal, bakit mo pa ako pinakasalan? Tignan mo kung paano kita tuturuan ng leksyon. President Lu, tungkol po sa inyo ng inyong asawa, kailangan pa po ba nating itago ang tungkol dito? Oo. Iginagalang ko ang kanyang kagustuhan, kaya kailangang manatili itong sikreto. Huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong walang makakaalam na may asawa na kayo. Jingchen, may asawa ka na? President Lu, hindi ko na po kasalanan ito. Sino ang napangasawa mo? Kilala ko ba siya? Personal ko itong usapin, kaya wala akong dapat ipaliwanag. Pero alam mo naman na, noon pa man ay, Matagal ko nang sinabi sa iyo, ang mayroon sa atin ay magkakaibigan lang bilang magkaklase. pero matagal na kitang gusto. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Sayang lang ang galing mo kung mananatili ka lang dito. Kung iyan pa rin ang sasabihin mo, mabuting maghanap ka na lang ng ibang mapagtatrabahuhan. Hello, Lolo. Pupunta po kayo rito sa opisina? Oo. Hindi ba't bumalik ako para ihanda ang inyong mga kailangan sa kasal? Bigla ko kasing nakalimutang tanungin. Ang mga gusto ni Ranran. Pupunta na ako riyan ngayon. Sige po. Papadalhan ko po agad kayo ni Xiao Chen para sunduin kayo. Sige, sige. Magandang araw po, madam. Pupuntahin ko ngayon ang apo kong babae. Ang pag-alis na ito, dapat ay simple lang. Madam, napaka-importante po ng katayuan ninyo. Kailangan po nating mag-ingat. Ngayong araw, sinadya kong magbihis ng simple. Ayaw ko lang kasing ma-pressure ang apo ko. Ako na lang mag-isa ang pupunta. Masusunod po, madam. Mag-iingat po kayo, madam. Manager He, sino bang nagpagalit sa iyo? Sabihin mo sa akin. Ang lahat ay hindi nagtatrabaho. Ano bang ginagawa ninyo? Balita ko ang lola ni President Lu, si Madam Lu, ay paparating na. Kaya lahat sila ay busy sa paghahanda. Kung magugustuhan lang ako ni Madam Lu, siguradong tutulungan niya akong makasama si Jingchen. Talagang mahusay si Jingchen. Napapatakbo niya ang kumpanya ng maayos at organisado. Pasensya na. Ayos lang po ba kayo? Teka, sino ka ba? Ikaw na matandang bruha. Sino ang nagpapasok sa iyo rito? Ako. Halatang taga-probinsya lang. Ang Lu Group ay hindi lugar na dapat mong puntahan. Lumayas ka na nga. Anong karapatan ninyong itulak siya? Wenran, huwag mong sabihing isa ito sa mahihirap mong kamag-anak. Lola, okay lang po ba kayo? Ranran, napakabait talaga ng apo ko. Lola, nasaktan po ba kayo? Wenran, mahilig ka talagang makialam sa buhay ng iba. Ang matandang ito ay nakakaabala sa trabaho namin, kaya paalisin niyo na siya agad. Itinulak niyo na si Lola at hindi na nga kayo nagsorry, papaalisin niyo pa siya? Maraming mga bigating tao ang labas-masok sa kumpanyang ito. Tapos hahayaan mong may taga-probinsya rito. Makakaapekto yan sa negosyo namin? Isang intern ka lang. Pananagutan mo ba ito? Sinasabi ninyong galing kayo sa marangyang pamilya. Pero hindi kayo marunong gumalang sa matanda. Nakakatawa kayo. Ikaw ang katawa-tawa. Sa malaking syudad namin, mga respetadong tao lamang ang nararapat naming igalang. Kayo ay parang mga maliliit na langgam lamang. Ngayong araw, kahit pasibakin ka ni Manager He, sa trabaho, at palayasin ang matandang ito, ano ang magagawa mo? Wenran, maraming beses ka nang sumagot sa iyong nakatataas. Nilabag mo ang mga alituntunin ng kumpanya. Bilisan mo at mag-empake ka na para lumayas.
Kailan pa nagkaroon ang Lu Group ng ganitong klaseng patakaran? Ang empleyado ng kumpanya ay tumulong sa matanda, tapos ay sisibakin lamang ng isang taong katulad mo? Ikaw na matandang mahirap, anong karapatan mong sumabat? Ikaw, sisibakin kita. Mag-empake ka na at lumayas ka agad. Sa Lu Group, kailan ka pa pinayagang maging boss dito? Hanggat narito ako, kay Wenran, walang pwedeng sumisante sa kanya. Ang kamalasan ay para sa inyo. Anong sabi mo? Ako ang mamalasin? Si Manager He ay kaklase ni President Lu, napakalalim ng kanilang pagsasama. At para sa Lu Group, nagbigay siya ng napakalaking halaga. Sino ka ba sa akala mo? Para pagbantaan si Manager He? Tama na. Gusto ni Madam Lu ng katahimikan. Huwag nating hayaang silang dalawa ay gambalain ang katahimikan ni Madam Lu. Tao, dalhin niyo sila. Bilisan niyo at ilabas ang dalawang ito. Sa akin nyo gawin ang gagawin nyo. Huwag kang matakot, anak. Tingnan natin kung sinong mangangahas na hawakan ako. Sandali lang at pagdating ng lalaking si Jing Chen, siguradong pagsisisihan nila itong lahat. Nangahas kang bastusin si Jing Chen? Walang hiya kang matanda ka? Naghahanap ka ba ng gulo? Napakalakas ng loob mo na talagang saktan ako. Kung hindi kita tuturuan ng leksyon, hindi ka talaga titigil. He Xiaoyan, nasa isang makatwirang lipunan na tayo. Gusto mo pa ring manakit? Wenran, isang intern ka lamang, paulit-ulit mo akong sinasagot. Anong karapatan mo? Ngayon ay tuturuan kita ng isang magandang leksyon. Jing Chen, Lola, Lola? Kayo pala si Madam Lu. Patawad po. Wala po talaga akong intensyon na bastusin kayo. Hindi sa akin dapat humingi ng paumanhin. Dapat kang humingi ng tawad sa batang ito. Oo. Pasensya na. Patawad. Ganyan na lang ba kawalang gana? Tulad na lang ba talaga ng mga mapagmaliit ninyong ugali? Hanggang ganyan lang ba ang antas nyo? Lola, huwag po kayong mag-alala. Ako na ang bahalang umayos sa nangyaring ito. Wala akong pakialam sa mga bagay na iyan. Ngayon, kung hindi ako tinulungan ni Ranran, malamang ay nasaktan na ako. Ang lakas ng loob nilang apihin si Ranran. Jing Chen, tungkol dito, dapat mo itong disiplinahin ng maayos. Inapi nila si Wenran? Jing Chen, ilang taon na tayong magkakilala. Hindi naman ako yung tipong hindi makatuwiran. Kung hindi lang dahil kay Wenran, na ilang beses akong sinagot-sagot. Hindi ko naman siya papatalsikin sa trabaho. Totoo ba ang sinasabi mo? Hindi sila marunong rumespeto sa matatanda. At nananakot pa sila. Kaya naman, hindi ko na ito matiis. President Lu, noong dumating kanina si Madam Lu, nagkaroon lang ng konting hindi pagkakaintindihan. Pero ang pambabastos mo kay Manager He ay totoong nangyari. Ginawa iyon ni Wenran para sa akin. Sumagot siya sa pinuno niya. Pero, kayo ang unang hindi rumespeto sa akin. Mali ko pong nabastos ko ang matanda. Pero dahil kay Wenran, napaulit-ulit na minaltrato ako, kaya ako nakapagsalita ng hindi maganda. Ano man ang mangyari, Jing Chen, nilabag niya ang patakaran ng kumpanya, kaya dapat lang siyang tanggalin. Sige. Simula ngayong araw na ito, walang kahit anong karapatan ang kumpanya. Natanggalin si Wenran. Ano man ang gawin ni Wenran? Tama po yon. Isa lang siyang simpleng intern, bakit kailangang protektahan niyo siya ng ganyan? Dahil siya ay akin. Dahil siya ay aking. President Lu. Nagkamali rin po ako. At ayaw ko pong dahil sa pasasalamat sa akin, ay bibigyan niyo ako ng karapatang magtrabaho ng ganyan. Sa susunod na magkamali ako, dapat ay dumaan din sa regulasyon ng kumpanya ang... Sige. Kung anong gusto mo. Mabait na bata. Mahusay kang empleyado ng kumpanya, kaya hindi na kita papagalitan. Pero, huwag ka nang masyadong magpakita sa harap ko sa susunod. Alis, huwag na natin silang pansinin. Jing Chen, Ikaw? Parurusahan kita? Wala kang bonus ng 1 taon at kalahati na lang ang sahod mo. Tulungan niyo ako. President Lu, tapos na po ang pinagawa ninyong singsing. Paki-check po ninyo. Sige.
President Lu, itong singsing na nagkakahalaga ng malaking halaga, kanino nyo po balak ibigay? Sino pa nga ba? Natural kay Manager He na iyon. Sa tabi ni President Lu, bukod kay Manager He, meron pa bang ibang babae? Siguradong kanina ay nasa tabi lang si Madam Lu, kaya hindi na ibigay ng direkta. Jingchen, alam ko naman na mahalaga pa rin ako sa iyo. Jingchen, halika. Wenran ay talagang mabait na bata. Kaya ikaw, dapat alagaan mo siyang mabuti. Lola Song, huwag kang mag-alala. Pahahalagahan ko ng husto si Wenran. Kung gayon, ay ayos na. Sige na, magkasama na kayong dalawa. Ako ay aalis na. Wenran, Bakit? ate? Bakit parang lagi mo akong iniiwasan? Hindi kaya. Ang singsing. Ito ang ating singsing sa kasal? Gusto mo ba? Hindi ba't may singsing na tayo? Hindi kasama iyon. Ito ay espesyal na ipinagawa ko talaga para sa iyo. Jingchen, anong ginagawa niyo? Ano? Pumasok kasi ang alikabok sa mga mata ko at tinulungan ako ni President Lu na ihipan ito. Sige na, babalik na ako sa trabaho. Wenran, huwag kang masyadong mayabang. Huwag mong isipin na porket protektado ka ni President Lu, ay magagawa mo na ang kahit anong gusto mo. Bakit? Kulang pa ba ang bawas sa sahod mo? Sinasabi ko sa iyo, tiyak na tutulungan ako ni Manager He. Hanggat nandyan si Manager He, hinding-hindi ako matatakot. Eh bakit ang manager He mo, hindi ka tinulungan kanina? Iyon ay dahil gusto ni Manager He na kausapin si President Lu ng pribado. Sinasabi ko sa iyo, si He Xiaoyan ang tunay na minamahal ni President Lu at napakalalim ng pagmamahalan nila. Huwag mong isiping porket iniligtas mo si Madam Lu ay agad ka ng yayaman at aangat ang buhay. Bahala ka kung anong gusto mong sabihin. Ikaw, magtrabaho ka na lang ng maayos. Baka mamaya mabawasan na naman ang sahod mo. Hayaan mo na siya. Huwag mo na lang seryosohin ang sinabi niya. Manager He, Alam ko, kung hindi dahil sa Wenran na iyon, hindi sana hahantong sa ganito ang sitwasyon mo. Manager He, anong dapat kong gawin? Kung hindi lang dahil sa masamang babaeng Wenran na iyon, na ginagamit ang ganda niya para akitin si Jingchen. Kung bibigyan mo siya ng leksyon at hahayaang magkamali hanggang sa mapatalsik siya sa kumpanya, hindi ba makakabalik ka bilang isang designer muli? Manager, alam ko na ang dapat kong gawin. Wenran, balita ko ay napakagaling mo sa disenyo at nakasali ka na sa maraming kilalang jewelry competitions. Talagang genius ka pala. May kailangan ka ba? Pero alam ko, na-aksidente ka sa sasakyan at hindi na kaya ng mga kamay mong humawak ng panulat. Para gumuhit, kaya naman, nangongopya ka lang ng gawa ng iba. Ngayon naman, hindi ko alam kung anong maduming paraan ang ginamit mo para lang makapasok dito sa Lu Group. Huwag kang basta-bastang magparatang. Bakit hindi ba? Nung pumasok ka sa Lu Group, di ba't umakit ka ng opisyal para lang makapasok dito? Hindi ko akalaing ganito pala kababa ang pagkatao mo. Sabi ko na nga ba, isang intern na gaya mo, paanong makakapasok sa Lu Group? Alam mo ba, nalabag sa batas ang paninirang puri? Huwag mong isiping hindi ko alam. Nagalit ka sa akin dahil naging janitress ka, pero kagagawan mo ang lahat ng iyan. Sige, magsumbong ka sa pulis. Hihintayin ko ang demand letter mo. May ebidensya ka ba? Magdemanda ka kung may ebidensya ka. Ikaw, Sige nga, sabihin mong ang pagpasok mo sa Lu Group ay hindi para akitin ang boss at makapag-asawa ng mayaman? may asawa na ako. Kasal? Nakakatawa. Sino namang lalaki ang magpapakasal sa iyo? Pero sa totoo lang, may ganda ka naman, kaya kahit may nagpakasal sa iyo.
Siguradong isa itong gawaing nakakahiya. Saan nanggaling ang napakagandang singsing na ito? Wenran, sa'yo ba ito? Iyan ang singsing ko sa kasal. Pero hindi ba't kay President Lu ang tanging pasadyang singsing na ito? Bakit nasa sayo iyan? Sigurado ka ba? Ito ay kay President Lu, gawa ng tanyag na world-class jewelry master na si Bepbo Amelie, at wala nang ibang ganito sa buong mundo. Hindi ako maaaring magkamali. Tama siya. Uy, Wenran. Sinasabi mo ba na ang asawa mong mahirap ay kayang bumili ng singsing na nagkakahalaga ng mahigit $100,000,000? O baka naman, si President Lu pala ang asawa mo? Alam naman nating lahat na si President Lu ay matagal nang walang karelasyon. At nariyan pa si Manager He na isang napakahusay na babae sa tabi niya. Magkakagusto kaya siya sa iyo? Bakit? Ano bang problema sa akin? Hindi ba ako karapat-dapat para kay President Lu? Ikaw, wala kang panama kay President Lu. Napakataas ni President Lu, titingin kaya siya sa iyo? Ang singsing na ito, siguradong ninakaw niya lang ito. Singsing ko ito sa kasal. Bahala ka kung maniniwala ka o hindi. Gusto mong tumakas? Bitawan mo siya. Wala kang hiya. Manyakaw ka. Bilisan mo at ibalik mo na ang singsing. Lumayas ka. Sinira mo pa ang singsing. Bilis, hulihin niyo ang babaeng ito at dalhin siya kay President Lu para parusahan siya ni President Lu. Anong nangyayari dito? Sir President Lu, ang Wenran na ito ay isang magnanakaw. Ninakaw niya ang inyong wedding ring at nahuli namin siya sa akto. Ang singsing na iyan ay ibinigay ko talaga kay Wenran. Ibinigay niyo? President Lu, hindi ba singsing ito sa kasal? Tama ka. Kasal na ako. Sino po ang asawa niyo? Siguradong si Wenran yan. Nasa daliri niya kasi ang singsing. Ang singsing na ito ay talagang ibinigay sa akin ni President Lu. Pero, ginawa niya ito para magpasalamat sa pagligtas ko sa lola niya. Kung ganoon, bakit sinabi mong pangkasal yan? Wenran, hindi ko akalain na may lihim ka palang pagtingin sa akin at tinatawag mo pa akong asawa ng patago. Wenran, naiintindihan kita. Dahil bukod sa gwapo na ako ay mayaman pa, kaya maraming babae ang tumatawag sa aking asawa. Pero may asawa na ako, kaya kailangan mong mag-ingat. Opo, naiintindihan ko po, President Lu. Ganoon pala ang nangyari. Sinira niya ang singsing na ibinigay mo sa akin. Teka lang. May dare ka talagang sirain ang wedding ring na regalo ko sa asawa ko. President Lu, ako, hindi ko po alam na galing iyan sa inyo. Tigil na. Mayroon kang dalawang pagpipilian. Alinman sa palitan mo iyan ng kaparehong kapareho o isuko mo ang iyong sarili. President Lu, nagsusumamo po ako sa inyo. Huwag niyo po akong ipakulong. Sa tingin ko, kailangang may magdala sa iyo doon. President Lu, hindi niyo talaga kilala kung anong klaseng tao si Wenran. Nangopya lang siya ng gawa ng iba noon. At ngayong nakapasok na siya sa Lu Group, siguradong gumamit siya ng maduming paraan. Sino ka para pagsalitaan ng masama? Ang asawa ko? Asawa? Hindi ba nagkasundo tayong ililihim ang kasal at hindi isa sa publiko ang tungkol sa atin? Inapi ka na niya ng ganoon? Kung hindi pa kita ipagtatanggol, asawa pa ba ang turing mo sa akin? Pagkatapos niyan, nasaan na ang babaeng mahal mo? Lalaking manloloko. Wenran, si President Lu pala ang asawa mo.
Isipin mo, naging magkatrabaho naman tayo noon. Tigil. Hinding-hindi ko ituturing na katrabaho ang tulad mo. Wenran? Hindi, Mrs. CEO. Patawarin mo po sana ako. Paulit-ulit mo akong siniraan, tapos hihingi ka ng tawad sa akin? Ate, anong gusto mong gawin nating parusa sa kanya? Hayaan siyang maglaho sa paningin ko. Layas na, bilis! Hinto. Tungkol sa singsing, hindi natin ito palalagpasin ng ganoon lang. Bayaran mo ang nararapat na halaga. Bukod pa roon, ang tungkol sa lihim na kasal namin ni Wenran, kapag may lumabas na kahit isang salita mula sa bibig mo, maghanda ka dahil malilintikan ka talaga sa akin. Opo. Opo, susunod po ako. Pasensya na kung napahiya ka at nahirapan. Ano kaya kung huwag na nating itago? Huwag muna. Kapag isinapubliko natin ngayon, mas marami lang magiging problema. Ganto muna tayo. Mauna na ako sa trabaho. Sige, Li Ching-ching, mabuti naman at marunong kang makinig. Hindi mo ako idinamay o ibinuko. Hinding-hindi ko po kayang kalabanin kayo, Manager He. Kasalanan ito ng walang hiyang Wenran na iyon. Kung hindi siya nakisawsaw sa atin, hindi sana magagalit sa akin si Jing Chen. Iyang si Wenran, parang kung sino lang siyang sumulpot na gineng. Lu. Halatang wala silang totoong relasyon ni President Lu. Di hamak na mas matimbang kayo, He Xiaoyan, dahil maraming taon na ang pinagsamahan ninyo ni President Lu. Dapat lang na manatili ako sa panig ni He Xiaoyan. Tama, ganoon nga. Isang mangmang lang si Wenran, at kailanman ay hindi siya mapapantay sa inyo. Pero, si Jing Chen nitong mga nakaraang araw ay parang hindi maganda ang mood. Ano kaya ang dapat kong gawin para muli niya akong hangaan? Hindi ba't may proyektong pinoproblema si President Lu ngayon? Kung matutulungan niyo siyang makuha iyon, siguradong matutuwa sa inyo si President Lu. Tama. Kapag nakuha ko ang proyektong iyon, siguradong mababaling muli sa akin ang atensyon ni Jing Chen. Anong meron? Masyado kang misteryoso. bibigyan kita ng sorpresa. Anong say mo? Nagustuhan mo ba? Bakit mo ako binigyan na naman ng singsing? Hindi ba't malapit na ang kaarawan mo? Iyong singsing na ibinigay ko sa'yo noon, nasira mo na naman. Nakikita ko naman na gustong-gusto mo talaga ang mga alahas. Gusto kitang pasayahin. Karapat-dapat ka sa pinakamagandang bagay sa buong mundo. Kaya naman, nagpaggawa uli ako ng isa para sa'yo. Nagustuhan mo ba? Gusto ko. Lu Jingchen, naniniwala ka ba sa akin? Kaya ko pa ba? Talagang ituloy ang trabaho sa pagdidisenyo? Siyempre naman. Sa lahat ng nakilala ko, ikaw ang pinakatalentadong taga-disenyo ng mga alahas. Lagi akong naniniwala sa'yo. Kung noong panahon na maaksidente ako, ay may naniwala rin sa akin na katulad niya, at nagbigay ng lakas ng loob sa akin, siguradong hindi ako matatagalan ng ganito katagal sa karera ko sa pagdidisenyo. Salamat sa'yo, Jingchen. Wenran, magtiwala ka sa sarili mo. Ako ang lagi mong magiging matibay na sandalan. President Lu, Bakit? matagal na nating pinaplano ito at malapit na nating makuha ang proyektong alahas. Pero nagdesisyon si He Xiaoyan ng mag-isa. Kumuha siya ng mga designer para makipagkumpetensya kay Master Amelie. Nagkasundo sila na kung sino ang matatalo ay kailangang umalis sa kompetisyon. Ikaw, wala kayong katwiran. Wala kayong kakayahan? Ilang beses na kayong natalo sa bawat round. Mas mabuting sumuko na lang kayo ngayon pa lang at ibigay na ng kusa ang proyektong ito sa akin para hindi na maging kahiya-hiya ang pagkatalo nyo at hindi mapahiya ang Lu Group. Nandadaya ka lang. Kilala kang eksperto sa alahas sa buong mundo. Amelie, samantalang ang mga designer namin sa Lu Group ay karaniwan lang, paano kami makikipagsabayan sa iyo? Bago ang laban, nakipagkasundo na kami kay Manager He kung sino ang manalo. Sa kanya ang proyekto. Hindi naman kayo nagtakda ng mga pamantayan para sa mga kalahok, di ba? Bakit? Natalo na nga, nagagalit pa kayo. Manager lang si He Xiaoyan ng Lu Group. Hindi pumayag si President Lu, ang kasunduan niya ay puro salita lang, kaya hindi ito pwedeng kilalanin. Sinong nagsabi na usapan lang ito? Matagal na kaming pumirma ng kontrata sa He Xiaoyan, kaya may bisa ito sa batas. Kahit pa dumating si Lu Jingchen.
Kailangan niya itong kilalanin. Huwag kang masyadong mayabang. Ako ang pumirma ng kontrata, at ang isang salita ko ay hindi mababali kailanman. May tiwala ako na mananalo kami sa kompetisyong ito. Ang proyektong ito ay sigurado nang mapupunta sa aming Lu Group. Pero, ang dinala mong designer ay talo na. Ang ating manager, He, ay nagtapos sa isang kilalang paaralan ng jewelry design, eksperto sa pagdidisenyo ng alahas, at ilang beses nang nanalo sa mga kompetisyon para sa Lu Group. Sa kompetisyong ito, si Manager He ang pinakaimportanteng tao. Pasensya na, Manager He. Pero tapos na ang laban at may desisyon na. Talo ang Lu Group. Kaya mabuti pang ang proyekto ay kusang loob nyo nang ibigay sa amin. Ikaw, masyado mo na kaming minamaliit. Matagal na tayong may kontrata, napag-usapan na ang kasunduan at pumayag kayo sa mga patakaran ng kompetisyon. Kung sino ang manalo, siya ang kukuha ng proyekto. Kulang lang talaga kayo sa galing at ngayon ay aatras kayo? Ang mga tauhan ng Lu Group ay ganito lang ba kahihina ang loob? Bibi, Amelie, matagal na tayong hindi nagkikita, lalo yatang naging mayabang ang aura mo. Jing Chen, dumating ka. Nagpakawala ka ng napakalaking gulo. Sa tingin mo ba ay hindi ko malalaman? Alam ko pong napakahalaga ng proyektong ito. Kaya naman po gusto ko ring tulungan kayong makuha ito para mapasaya po kayo. President Lu, Manager He ay nakapirma na ng kontrata sa amin. Epektibo na ang lahat ng napagkasunduan. Talo na kayo. Tanggapin mo na ang pagkatalo. President Lu, huwag mong sabihing babawiin mo pa ang lahat. Dahil nakapirma na ang kontrata, kami sa Lu Group ay handang tumanggap ng pagkatalo. Ang husay ni President Lu. Kaya ang proyektong ito ay malugod ko nang tatanggapin. Bebe, Amelie, huwag kang masyadong magmadali. Kakabasa ko lang ng kontrata. Ayon sa patakaran, hanggat ang parehong panig ay may ipapadala pang mga tao para lumahok sa kompetisyon, doon pa lamang ito matatapos. Kaya ang laban na ito ay hindi pa tapos. Tama ka, at kasama niyo pa ako sa Lu Group. Manager He, pag-isipan mong mabuti yan. Sigurado ka bang gusto mong makipagkompetensya sa akin? Kapag natalo ka, talagang mapapahiya ang Lu Group sa lahat. Huwag kang mag-alala, ako. Bilang si He Xiaoyan, ay hinding-hindi gagawa ng bagay na hindi ko sigurado. May tiwala ako sa aking kakayahan, hindi ako papatalo sa iyo. Gagamitin ko ang aking buong husay para lang talunin ka. Tila ba si Binibining He ay may napakalakas na tiwala sa kaniyang kakayahan. Dahil ganiyan ang sitwasyon, itutuloy na natin ang laban para makita ko rin ang galing ng manager ng design department ng Lu Group. Jing Chen, para sa iyo, gagawin ko ang lahat para manalo at siguradong makukuha ko ang proyektong ito. Pagdating sa kakayahan sa disenyo, masasabing walang sinuman ang makakatalo sa akin. Kayong mga taga Lu Group ay masyadong hambog. Kapag natalo kayo sa laban na ito, hindi lang ang proyekto ang mawawala sa inyo, hindi na rin ako muling makikipagtulungan sa Lu Group. Dahil wala naman kayong sapat na galing, mabuti pang pumili na lang ako ng mas mahusay na kumpanya. Simulan na ang laban. Simulan na ang paligsahan. Ang galing talaga sa design ni Manager He. Wala talagang kupas. Napakagaling talaga. Si Manager He ay dati pang nag-aral sa isang sikat na paaralan at maganda rin ang nakuha niyang kurso, lalo na sa pag-design ng mga alahas. Napakarami na niyang nakuhang parangal, kaya't ang talunin si Amelia ay napakadali lang para sa kanya. Hindi. Si He Xiaoyan. Natalo na siya. Saan ka ba talaga panig? Gusto mo bang matalo si Lu Group? Bakit mo naman nasabi yan? Sa tingin ko ngayon, mukhang si He Xiaoyan ang nakakalamang. Hindi. Sa bilis lang yan. Maganda ang pundasyon ni He Xiaoyan. Maayos ang pagkakaayos ng mga plano niya. Pero, masyadong magulo ang mga detalye. Masyadong magulo ang isip niya. At malapit na siyang magkamali. Wenran,
Ano ba ang ibig mong sabihin? Nagagawa mo pang maliitin ang sarili mong kampo. Sinasabi ko sa iyo, talagang napakagaling ni Manager He. Kailangang kumalma. Mananalo na si Manager He. Yari na. Binibining He, magaling naman talaga ang iyong kasanayan, pero masyado kang nagmamadali. Nakalimutan mo na ang pinaka-importanting estruktura at ang maayos na pagkakaayos nito. President Lu, tila masyado pong naperesyo si Manager He. Nasira na rin ang obra na ito, kaya hindi po ba mas mabuting tapusin na ang kompetisyong ito? Jing Chen, dahil po iyon kay Wenran. Lagi niya akong ginugulo dito sa tabi, kaya nagmamadali ako at natalo sa laban. Ano namang kinalaman ko doon? Masyado lang talagang nagulo ang isip mo, kaya ka nabigo. Kasalanan mo ito. Tama na. Umalis ka muna dito. President Lu, sa pagkakataong ito, tatanggapin niyo na ba ang inyong pagkatalo? Hindi. Binibining Amelia, nakalimutan niyo po yata na nandito sa tabi ko si Binibining Wen. Wenran, anong ginagawa mo rito? Pero President Lu, isipin mong mabuti ito. Bawat laban mo sa negosyo noon ay hindi nabigo. Kaya naman naging sikat ka sa buong mundo. At ang Lu Group ay patuloy na umaangat. Pero kapag natalo ka uli, ang Lu Group ay siguradong tuluyan ng babagsak. Siyempre, may tiwala akong mananalo ako. Wala akong pakialam kung gaano man inggit-tangi ang mga nagawa mo noon, kahit pa ang Wenran ay hindi ako matatalo. Ngayong araw, ikaw ang talunan. Sa mga susunod na panahon, ang negosyo ng alahas ng Lu Group ay makakatanggap ng matinding dagok. Lu Jingchen, talo ka na talaga ngayon. Hindi maaari. Hindi maaari? Kahit gaano pa kagaling si Lu Jingchen, lubos kayong natalo ngayon. Wala nang sinuman sa buong mundo ang magtitiwala sa inyong Lu Group. At ang Lu Group ay mabibili na lang ng ibang kumpanya. Jing Chen, ano nang gagawin natin? Sige na, President Lu. Aminin mo nang talo ka na. Sandali lang. Hindi pa tapos ang laban. Nandito pa ako. Wenran, intern ka lang naman at may lakas ka pa ng loob na kalabanin ang master na si Amelie. President Lu, wala sa kontrata na bawal sumali ang mga intern sa kompetisyon, di ba? Wala nga. Pero, sigurado ka ba? Huwag mong pilitin ang sarili mo. Hindi ito pilit. Mula noong aksidente, ay hindi na ako muling sumali sa mga kompetisyon. Matagal na rin mula noong huli akong tumapak sa arena. Nagtitiwala ka ba sa akin? Jing Chen, isang sikat na jewelry master si Amelie. Kahit ako ay hindi mananalo sa kaniya, si Wenran ay hamak na intern lang. Siguradong mas malala ang pagkatalo niya. Hindi. Nagtitiwala ako kay Wenran. Bigyan si Wenran ng pagkakataong makasali sa competition. Sige, handa akong makipagpaligsahan kay Binibining Wen. Sige, handa akong makipaglaban kay Binibining Wen. Sige, tapusin na natin ito agad at sa loob ng limitadong oras ay ikumpara ang ating mga gawa kung kanino ang mas malikhain. Walang problema. Ipakita mo sa akin ang tunay na kakayahan ni Binibining Wen. Hindi ako magpapaubaya. Sige. Ngayong araw, ipapakita ko sa lahat ang tunay na galing ko bilang si Wenran. Handa ka na ba? Siyempre, maaari na tayong magsimula anumang oras. Napakayabang talagang bata. Magsimula na ang oras. Bakit hindi pa nagsisimula si Wenran? Jing Chen, baka naman wala talaga siyang alam gawin. Bakit hindi pa kumikilos si Wenran? Nagyayabang lang yata siya eh.
Napakagaling ng kakayahan ni Wenran sa biglaang pag-arte. Nanalo ba? Si Wenran ba ang nanalo? Tinatanggap ko, mas mahusay po kayo kaysa sa akin. Ang makasama po kayong makipagpaligsahan sa entablado ay isang malaking karangalan. President Lu, hindi ko hinayaang mapahiya kayo. Salamat. Binibining Wen, ang husay mo ay higit pa sa inaasahan ko. Bebe, Amelie, ang galing niyo po sa pagdidisenyo ay kinikilala sa buong mundo. Marami pa po akong gustong itanong at matutunan sa inyo. Sana ay patuloy tayong matuto sa isa't isa at sabay na umunlad. Inaabangan ko ng husto ang magiging pagtutulungan natin. Wenran, napakahusay mo. Tinalo mo si Amelie? Kung wala ang lakas ng loob at suporta ng lahat, hindi ako magkakaroon ng tapang na sumalang sa kompetisyong ito. Sa pagkapanalong ito, ikaw ang may pinakamalaking ambag. Nga pala, nasaan si Manager He? Umalis na siya kani-kanina lang. Sa tingin ko, dahil may ginawa siyang mali at hindi niya ito kayang ayusin, nahiya siguro siya. Matagal na sa kumpanya si Manager He, pero masyado pa rin siyang mapusok. Halos magdulot pa siya sa kumpanya ng matinding pinsalang hindi na maaayos. Ganitong uri ba ng tao ang dapat maging manager? Ang ganitong tao ay nakuhang maging manager? Sa tingin ko, mabuti pang si Wenran na lang ang maging manager. Sa pagkakataong ito, dahil sa pagpirma ni He Xiaoyan ng kontrata ng walang pahintulot, muntik nang mahulog ang kumpanya sa patibong. Nilabag niya ang mga patakaran ng kumpanya. Simula ngayong araw, tatanggalin na si He Xiaoyan sa posisyon bilang manager. Pumunta ka sa HR department at humanap kayo ng angkop na tao na magsisilbi bilang bagong manager. Kung wala si Wenran sa kompetisyong ito, hindi tayo mananalo. Sa pananaw ko, mas mabuting si Wenran na ang mamuno bilang manager ng ating design department. Tama po iyon? Bukod sa mahusay si Wenran, pagdating sa pagdidisensyo, matatag din siya kahit nasa ilalim ng pressure. Kung siya ang magiging manager, wala kaming anumang reklamo. Sige. Kung gayon, si Wenran na ang itatalaga bilang bagong manager ng design department. Hindi pa po ako pamilyar sa mga proseso ng trabahong ito. Natatakot po akong hindi ko kayang gampanan ang tungkuling ito. Kung hindi ka pa pamilyar, unti-unti mong pag-aralan. Naniniwala ang lahat sa kakayahan mo at sigurado akong magagawa mo ito ng maayos. Pero, Mula sa araw na ito, ang mga kagamitan sa design department ay pwede mo nang gamitin. ano po? Kung ayaw mo, di wag. Asikasuhin mo na ito. Payag na po ako. President Lu, hindi ko po bibiguin ang inyong tiwala at ng buong team. Kung ganoon, ayusin mo na agad iyan. Congrats sa'yo, Manager Wen. Salamat sa sipag niyo ngayong araw. Ngayong araw, lilibre ko kayong lahat para mag-relax at mag-celebrate. Mabuhay si President Lu. Mabuhay si President Lu. Na-traffic tayo kaya late na tayo. Siguradong nandoon na sila President Lu sa private room. Halika na, bilisan nating pumasok. Oo nga pala. Muntik ko nang malimutan. Ran, para sa iyo ito. Ano ito? Congrats dahil nanalo ka sa competition at na-promote ka pa. Ito ang inihanda kong regalo para sa tagumpay mo. Hindi po. Masyado itong mahal, hindi ko ito pwedeng tanggapin. Isang pares lang naman ito ng hikaw, hindi naman ito masyadong mahal. Bakit? Dahil ba mataas na ang posisyon mo, hindi mo na pinapansin ang tulad kong ordinaryong empleyado lang? Hinding-hindi ko gagawin iyon. Song Nuan, lagi mo na lang akong inaalagaan. Mula noon pa ay itinuturing na kitang pinakamatalik kong kaibigan. Tanggapin mo na ito at tara nang pumasok.
Ikaw ang bida ngayong araw, huwag mo na silang paghintayin pa ng matagal. Sige. Salamat, Song Nuan. Ngayong araw ay ang pinakamasayang araw ng aking promosyon, kaya iinom pa ako. Sige, ituloy natin ang pag-inom. Kumuha si President Lu ng mga kwarto para sa atin. Samahan kita sa kwarto mo para doon uminom. O inom ka pa? Lasing na lasing ka na, magpahinga ka na ng mabuti. Bakit wala nang umiinom? Ako, gusto ko pang uminom. Iinom pa. Asawa ko. Mahal ko. Asawa ko. Samahan mo akong uminom ulit. Ang araw na ito ay mas masaya pa kaysa sa araw ng kasal ko. Napakaganda talaga ng mga abs ng asawa ko. Ran? Sobrang sakit ng bewang ko. Ang dami ko kasing nainom kagabi. Hindi maaari. Kailangang umalis na agad. Hindi dapat ako hayaan na makita ng mga tao sa kumpanya. Kundi, ang tungkol sa sikretong kasal ay mabubunyag na. Manager Wen, ayos ka lang ba kagabi? Ang lakas mo namang uminom. Ayos lang naman ako. Tingnan mo ako, hindi ba't mukha akong malakas at masigla? Ang tapang mo talaga. At sinubukan mo pang painumin ng alak si President Lu. Bilib na ako sa'yo. Oh, hindi ba dahil masaya lang tayo kagabi? Nagiging masigla kasi ako kapag lasing. Wala naman akong nasabing kakaiba o ginawang kahiya-hiya, di ba? Uy, kayong dalawa, kumusta ang tulog nyo kagabi? Iyon na ang tulog ko, na pinakamasarap sa lahat. Napakaganda talaga ng hotel na ito. Karapat-dapat nga itong maging isang 5-star branch na pinakamahal na hotel. Kung hindi pa ito libre ni President Lu, hinding-hindi ko ito kakayanin. Oo nga. Napakagalante ni President Lu sa kaniyang mga empleyado, mabait na, napakagwapo pa. Napaka-perpektong lalaki. Sana ay mapakasalan ko siya. Ahem! Alam nyo naman po ang pagkatao ni President Lu. Pinakaayaw ni President Lu sa mga taong gumagamit ng madayang paraan. Maaari kayong sipain sa Lu Group at hinding-hindi na muling kukunin. O mas malala pa, mababan sa buong industriya. O sige, magsialisan na kayo at bumalik na sa trabaho. Tara na. Kaninong hikaw ito? Hindi kaya. Kay Wenran ito? President Lu, sa proyektong ito, kailangan magtrabaho sa ibang bansa sa loob ng isang buwan. Isasama niyo po ba ang inyong asawa? Wag na. Ngayong maayos na ang kalagayan niya, ayaw ko nang guluhin ang ritmo niya. Dumiretso na tayo sa ibang bansa.
Siya nga pala. Tulungan mo akong imbestigahan kung sino ang pumunta sa kwarto ko kagabi. Sige po, President Lu. Manager Wen, ang isang buwang karanasan mo bilang manager, kumusta naman? Napakabait talaga sa iyo ni President Lu. Hindi niya binigyan noon si He Xiaoyan ng ganito kalaking kapangyarihan. Si President Lu ay talagang maalaga sa kaniyang mga empleyado. Naka-adjust na ako ng maayos, kaya maaari ka nang bumalik sa trabaho mo. Sige po, kapag may kailangan kayo, utusan niyo lang po ako anumang oras. Sige. Bakit ang lala ng pagsusuka ko? Wala naman akong kinain na masama nitong mga nakaraan. Lampas isang buwan na akong hindi nagkakaroon. Huwag mong sabihin. Ito na ba? Buntis ba talaga ako? Kung bibilangin ang panahon, siguro noong gabing nalasing ako sa party. Magiging nanay na ako. Magkakaroon na kami ni Lu Jingchen ng isang cute na baby. Pero, masyado pang bata si Lu Jingchen. Gugustuhin na kaya niya ng anak. Manager Wen. Manager Wen, narito na si President Lu. Gusto kanyang makita. Nandyan na siya. President Lu, bakit mo ako hinahanap agad pagbalik mo? Bakit? Masama bang mamiss ka? Ate, ngayong buwan na ito, nasanay ka na ba? Opo, nasanay naman. Ang mga dokumentong ito lahat ang mga ginawa mo nitong mga nakaraang araw. Opo, tama po iyan. Napakahusay talaga ni ate. Bagay na bagay sa iyo ang posisyon ng General Manager. Ate, anong nangyayari sa iyo? Bakit ka lumalayo sa akin? Lu Jingchen, Bakit? may tatanong ako sa iyo. Gusto kong pag-isipan mo itong mabuti bago ka sumagot sa akin. Ano iyon? Kung sakali po ba na magkaroon ka ng anak ngayon, magugustuhan mo ba siya at aalagaan ng mabuti? Ngayong magkakaroon ka na ng anak, mamahalin mo ba siya at aalagaan? Hindi. Ilang taon pa lang ako, ayaw ko pang magkaanak ng ganito kaaga. Masyadong nakakaabala ang mga bata. Ngayong may bata na, paano pa tayo magkakaroon ng oras para sa isa't isa? Dapat kanina ko pa naisip to. Masyado pang bata si Lu Jingchen, siguradong ayaw niyang magkaanak ng maaga at hindi rin siya sa pagdating ng batang ito matutuwa. Anong problema? Wala lang. Nagtatanong lang ako. Kakarating mo lang? Siguradong marami kang trabaho. Sige na, magtrabaho ka na. Babalik na rin ako sa trabaho ko. Sandali. May itatanong pa ako sa iyo. Noong gabi ng selebrasyon noong nakaraang buwan, hindi ba kita nasaktan? Noong gabi ng victory party noong nakaraang buwan, nasaktan ba kita? Hindi mo ba matandaan kung ano ang nangyari noong gabing iyon? Ate, nitong mga nakaraang araw, para kang walang pakialam sa akin. Ito ba ay dahil noong gabing iyon ay naging masyado akong mapusok? Ikaw, talaga bang hindi mo matandaan noong gabi ng victory party kung anong nangyari? Kung ganoon, hindi rin niya matandaan kung sino ang taong nakasama niya noong gabing iyon. Nakita ko lang sa loob ng kwarto ang hikaw na ito. Sa'yo ba ang hikaw na ito? Hindi iyan sa akin. Hanggat hindi alam ni Lu Jingchen na ako ang kasama niya noong gabing iyon, mapoprotektahan ko pa ang bata. Noong gabi ng victory party noong nakaraang buwan, sa loob ng kwarto ko,
Hindi ba ikaw iyon? Noong gabing iyon, napakarami kong nainom. Inihatid ako ni Song Nuan sa kwarto ko at nakatulog na ako. May tao ba sa loob ng kwarto mo? Saan galing ang hikaw na ito? May nangyari ba? Wala ito. Hindi mahalaga ang hikaw na iyan. Napulot ko lang iyan sa pasilyo. Akala ko nga ay sa iyo iyan. Ate, hindi ba't busy ka sa trabaho? Sige na, unahin mo na ang trabaho mo. Mamayang gabi, ihintayin kita para maghapunan. President Lu, tungkol po sa ipinapaimbestigan nyo noong nakaraan. May resulta na po. Noong celebration party noong isang buwan, ang babaeng kasama ko noong gabing iyon, siya ba si Wenran? Sa mga oras po na yon, naka-maintenance ang CCTV ng hotel, kaya wala pong nakuhang kahit anong footages. Buisit, may babaeng pumasok sa kwarto ko noong gabing iyon. Gamit ang hikaw na ito, hanapin mo siya. Ano po? Sinong babae po? Kung alam ko, magtatanong pa ba ako sa iyo? President Lu, pangangaliwa po ang ginagawa nyo. Lasing lang ako noon, nilinlang lang ako. Matagal na panahon na ang nakalipas, kailangan mong mahanap ang babaeng iyon. Kung may masama siyang balak na gumawa ng gulo, hindi ko hahayaan. Huwag po kayong mag-alala. Aayusin ko po ito agad. At sisiguraduhin walang magiging masamang epekto ito. Ching-ching, ngayong hindi na ako manager sa Lu Group, bakit mo pa rin ako sinasamahan? Ano ka ba? Ano ba ang posisyon na manager sa Lu Group? Kahit wala ka na sa kumpanya, ikaw pa rin ang pinakamahalaga para kay President Lu. Maraming manager diyan. Pero iisa lang ang Jengeng, Lu. Isang karangalan po para sa akin na masamahan kayo. Hi, ang sarap mo naman magsalita. Pero, nagtrabaho lang naman ako sa kumpanya para kay Jing Chen para tulungan siyang bawasan ang mga alalahanin niya. Matagal na ring sinabi sa akin ni Jing Chen na huwag masyadong magpagod. Matagal mo na akong pinaglilingkuran at plano ko talagang bago ako umalis, ibibigay ko sa iyo ang posisyon ko bilang manager. Kaso, naunahan tayo at ninakaw iyon ng Wenran na iyon. Madam, lagi mo pala akong iniisip. Siyempre naman. Ngunit ang Wenran na iyon, masama ang ugali at tinukso pa si Jing Chen. Kung hindi dahil sa marurumi niyang gawain, ang posisyon para sa iyo ay hindi sana niya nakuha. Kasalanan ito ni Wenran. Sinira niya ang relasyon niyo ni President Lu. Isa siyang walang hiyang masamang babae. Madam, huwag kayong mag-alala. Hanggat nasa kumpanya ako, hindi ko siya hahayaang maging kampante. Hindi ko siya hahayaang maging masaya. Gagawa ako ng paraan para mapatalsik siya. Napakagandang balita niyan. Kung talagang ang kaya mong mapatalsik si Wenran sa kumpanya, sisiguraduhin kong sasabihan ko si Jing Chen na ibigay sa iyo ang posisyon ng manager. Madam, huwag po kayong mag-alala. Hindi ko hahayaan na ang taong sumisira sa relasyon niyo ni President Lu na si Wenran ay magtagumpay. Manager Wen, Nagulat naman ako doon. Bakit? Anong nangyari? alam mo ba kung sino ang asawa ng ating boss? Paano ko naman malalaman iyon? Pero, batay sa aking mga napansin, sa araw-araw, ikaw ang pinakamalapit kay President Lu? At natatandaan ko pang sinabi ni President Lu na ang singsing na ibibigay para sa kanyang asawa ay ang suot mo sa iyong kamay. Sige na, magkwento ka naman sa akin, talagang gusto ko lang malaman ng chika? Sumusumpa ako. Pangako, hindi ko ipagkakalat ang narinig ko. Hindi naman sa ganoon. Nalinaw na ang lahat ng iyan. Dati, binigay sa akin ni President Lu ang singsing. Bilang pasasalamat. Nagagawa mo pang gawa ng chismis si President Lu? Bumalik ka na sa trabaho. Sige na nga, hindi naman pala masarap ang chismis na ito, magtatrabaho na lang ako. May mga tao talagang ambisyosa masyado, pati may asawa na ay nilalandi. Sobrang walang hiya. Anong ibig mong sabihin? Wala lang, nagsasabi lang ako ng katotohanan.
Ay, mananakit ka na ba? Ano bang problema ng bibig mo? Kung ano-ano ang nilalabas mo, napakakadiri mo. Ikaw, bahala ka sa gusto mong sabihin. Hindi kita papantayan, napakawalang hiya mo talaga. Alam mo nang may asawa na si President Lu, pero pilit ka pa ring sumisingit sa kanya. Kahit parusahan pa ako ng langit, hindi ko kailanman magagawang manggulo ng pamilya ng ibang tao. Balita ko, iniwan ka ng boyfriend mo. At dahil hindi maayos ang buhay pag-ibig mo, naninira ka na lang ba ng ibang tao? Kung iniwan man ako, anong pakialam mo? Kung ganoon, ang personal kong buhay ay wala ring kinalaman sa iyo. Wala kang hiya? Anong karapatan mong maging manager? Binabalaan kita. Sa posisyon ko ngayon, kaya kitang parusahan sa anumang paraan. Hanggang hindi mo nakukuha ang posisyon ko, wala kang karapatang husgahan ang kahit ano sa akin. Mababang manager lang naman iyan. Sasabihin ko sa'yo, ang paborito ni President Lu ay si He Xiaoyan. Ikaw, panggulo ka lang sa gitna nilang dalawa. Ang buhay pag-ibig ko ay hindi para diktahan mo. Mas mabuting pag-alalahanin mo na lang na huwag ka nang maiwang muli ng lalaki. Wenran, huwag mong isiping hindi ko alam kung anong masamang paraan ang ginawa mo para lang mapunta sa pwestong iyan. Gusto mo bang ipagkalat ko sa buong kumpanya para malaman ng lahat kung anong klaseng babae ka talaga? Tao ko siya. Sa akin siya. President Lu, pakinggan mo ang paliwanag ko. Hindi totoo ang narinig mo dahil si Wenran siya ang... Nagawa mong siraan ang kasamahan mo? Sa gitna ng oras ng trabaho, at gumagawa ka ng mga bagay na walang kinalaman sa trabaho, kunin mo na ang iyong termination report. President Lu, Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Babalik na ako sa trabaho. Pumunta ka sa opisina ko mamaya. Opo. President Lu, nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mo akong tanggalin. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. President Lu, Sandali. Maari kitang bigyan ng isa pang pagkakataon, pero huwag mo na itong uulitin muli. Huwag mo na itong uulitin. salamat President Lu. Nakita mo ba? Nakita ko po ng malinaw. Doon sa hikaw na nakita sa kwarto mo, eksaktong kapareho iyon. Mag-imbestiga ka agad? Kung si Li Qingqing ba ang babae noong gabing iyon? Opo, sir. Sigurado ka bang ang babae noong gabing iyon ay siya nga? Base sa investigasyon ko, ang hikaw na iyon ay eksaktong kapareho, kaya malamang ay siya nga iyon. Ang babaeng iyon ay talagang masyado siyang mapanlinlang. Ang ganyang tao ay hindi dapat manatili rito. Makipag-ugnayan sa ospital at dalhin siya agad doon para sa pagsusuri. Nakausap na po ang ospital. Kapag nalamang nagdadalang tao siya, ay tatapusin na natin agad ang lahat. Sino ang nasa labas? President Lu, may isang folder lang po rito. Ito ang ulat tungkol kay Wenran. Narinig kaya niya? President Lu, paano na? Itutuloy pa ba natin ang plano? Ituloy ang lahat ayon sa plano. Pagdating kay Wenran, ako na mismo ang magpapaliwanag sa kanya. Wenran, ano na namang masamang ginawa mo? Bakit parang balisa ka at halatang may itinatago? Akala mo ba lahat ng tao ay katulad mo na kahit ano pang gawin mo, ay parang wala lang? Ikaw, masyado kang masalita. Yang hikaw mo, Ang tawag sa hikaw na ito ay blue tears. At iisa lang ang ganito sa buong Haicheng. alam ni Song Nuan na mapili ako pagdating sa alahas. Hindi siya magbibigay sa akin ng peke, kaya siguradong ang hikaw niya ay panggaya lang. Wenran, akala mo ba ikaw lang ang maalam sa alahas? Kahit naging manager ka pa, isa ka pa ring hamak na taga-probinsya. Niwala kang ang maayos na alahas. Hindi ba dapat ay nag-resign ka na at umalis?
Pasensya ka na. Dahil hindi lang ako pinanatili ni President Lu, pinapunta niya pa ako sa opisina niya. Pinapunta ka ni President Lu sa opisina niya. Oo naman. Akala mo ba ikaw lang ang may taglay na kagandahan? Base sa investigasyon ko, kaparehong-kapareho nito ang hikaw na iyon. Nakaugnay na rin tayo sa ospital. Sa sandaling malaman nating buntis siya, ay aalisin agad ang bata. Ibig bang sabihin, dahil sa hikaw na ito ay inakala ni Lu Jingchen na si Li Qingqing ang babae ng gabing iyon. President Lu, bakit mo po ako gustong makita? Ang hikaw na ito, sa iyo ba ito? Noong gabi ng pagdiriwang, ang babaeng nasa kwarto ko, ikaw ba iyon? President Lu, ang hikaw na ito ay parang isang tunay na blue tear. Posible bang may isang babaeng nakasama si President Lu at naiwan ito pagkatapos? Pinanatili ako rito ni President Lu at ang ganda pa ng pakikitungo niya sa akin. Iniisip kaya niya na ako ang may-ari ng hikaw na ito? Kunin mo ito at tignan ng maigi. Mukhang wala talagang malay si President Lu kung sino ang babae noong gabing iyon. Dahil sa katayuan ni President Lu, kahit hindi niya ako mapakasalan, siguradong makakakuha pa rin ako ng malaking halaga ng pera. President Lu, akin po ang hikaw na iyan. Noong gabing iyon, ako po ang kasama niyo. Halika rito. Ikaw nga talaga. Opo. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na lokohin ako? Kayong mga tao dyan, ilayo nyo na siya. Iban siya sa buong Haicheng. President Lu. Hindi po. Hindi iyan totoo. President Lu, ang babae noong gabing iyon ay hindi ako. Sandali, President Lu, ang hikaw na ito ay hindi po akin. Noong gabing iyon, ang babaeng iyon ay hindi rin ako. Ang suot ko ay isang imitasyon lang. Tignan niyo po. May isa pa ako rito. puro ka kasinungalingan. Ang mga katulad mo ay hindi na muling tatanggapin sa Lu Group. Paalisin siya. President Lu, pakiusap, palayain niyo po ako. President Lu. President Lu, nalaman na po natin kung sino ang tunay na may-ari ng hikaw. Ate, nalaman ko na ang lahat. Ang hikaw na ito ang naiwan mo sa kwarto ko noong gabing iyon. Oo, ito nga iyon. Tinatanong kita, ikaw ba ang nasa kwarto ko noong gabing iyon? Bakit mo kailangang magsinungaling? Ako, masyado akong maraming nainom noon. Wala na akong maalala. Kung ganoon, tatanungin kita, sa'yo ba ang hikaw na ito? Bakit ka nagsisinungaling? Ang hawak mong hikaw, marami itong kapareho o peke. At, ngayon ko lang napansin na nawawala ang sa akin. Akala ko kasi, ay hindi sa akin iyan. Talaga ba? Jing Chan, mag-asawa na tayo. Natatakot ka pa rin ba sa kung anong nangyari? Nagsabi na si ate, papanindigan kita hanggang sa huli. Bakit ba noong nagkatrabaho na tayo, ay tila binabaliwala mo na ako? Sabi mo para lang hindi mahalata ng iba, pero mukhang gustong-gusto mo ang nangyayari. Ako, Wenran? Natatakot lang naman ako na baka hindi mo na ako gusto. Natatakot akong layuan mo ako. Lu Jing Chan, sana ay mahalin mo ang ating anak. Napakaganda sana kung matatanggap mo siya. Ate, Huwag kang makulit, baka may makakita sa atin. Sa bahay na lang natin pag-usapan. kung ganoon, mamayang gabi pag uwi sa bahay, bumawi ka sa akin ha? Ano kasi, nandito lang ako para ihatid itong mga papeles. Ikaw, Wala po akong narinig. May gagawin pa ako. Mauuna na po ako. Wenran? Bakit parang may kakaiba sa tensyon sa pagitan nyo ni President Lu? Anong ibig mong sabihin? Tingnan mo, dati balitang ang kaisa-isang minamahal ni President Lu ay si He Xiaoyan,
Pero wala namang pakialam si President Lu. Pinaalis niya agad ito, pero sa iyo, ang bait-bait niya talaga. Huwag mong sabihing ikaw pala ang misis ng ating boss? Paano naman mangyayari iyon? Masyado kang maraming naiisip. Maghapon ka na lang talagang naghahanap ng chismis. Halika na. Posible kaya na, si Wenran nga ang mapapangasawa ni Lu Jingchen? Wenran, kahit sino ka pa, pinahiya mo ako sa harap ng maraming tao. At dahil sa iyo ay nagalit sa akin si Jingchen, huwag mong asahan na palalampasin ko ito. Hello? Liu Shen? Anong ginagawa mo rito? Manager He, nagmamakaawa po ako na tulungan niyo ako. Simula noong umalis kayo, natanggal ako sa trabaho dahil nagnakaw ako kay Lu Group. Noong nandito pa ako, kaya pa kitang protektahan. Ang problema, wala na akong magagawa ngayon. Manager He, sige na po bigyan niyo ako ng pera. Nahihirapan na po talaga akong mabuhay. Makinig ka. Kaya kitang bigyan ng pera at tulong, pero kailangan mong sirain ang dangal ni Wenran para sa akin. Gagawin ko po. Paano ko siya sisirain? Napakadali lang yan. Lalaki ka, natural na sisirain mo ang kanyang dangal. Pagkatapos nito, bibigyan kita ng malaking halaga ng dolyar na sasapat na sa iyong pamumuhay. Salamat po Manager He. Asahan niyong hindi ko kayo bibiguin. Lu Jingchen, hindi ako naniniwalang gugustuhin mo pa ang babaeng wala ng dangal. Mauuna na ako. Mag-ingat ka. Sino ka? Bakit mo ako kinuha ng pilit? Wala lang. May gusto lang akong itanong sa iyo. Kung hindi ka sasagot ng maayos, ngayong araw, huwag mo nang asahang makaalis ka pa rito ng buhay. Anong tanong? Ikaw ba ang lihim na asawa ni Lu Jingchen? Ano namang pakialam mo? Sumagot ka na lang sa tanong ko. Hindi kaya? Pinadala ka ni Gu Group? Hindi ako iyon. Tinawag ka ng asawa, ayaw mo pa ring umamin? President Lu, base sa nakikita sa lokasyon, nandito lang ang misis. Pag-uwi pa lang niya ng gabi, alam ko nang may hindi tama. Mabuti na lang at nakapag-install ako ng tracking sa phone niya. President Lu, tingnan niyo po, hindi ba bag ito ng misis? Tama ka, bag nga niya ito. Mukhang nandito lang siya. Abisuhan agad ang hotel, pilit na pabuksan ang lahat ng kwarto. Hanapin si Wenran. Opo, sir. Dahil alam mo na. Asawa ako ni Lu Jingchen at ganyan ang trato mo sa akin. Hindi ka ba natatakot na balikan ka ni Lu Jingchen? Wala na rin naman akong lahat. Wala na akong pakialam kahit parusahan niyo pa ako. Si He Xiaoyan ba ang nag-utos sa iyo na pumunta rito? Akala ko ba ay hindi? Matalino ka rin pala. Sayang nga lang, dahil huli na ang lahat. Bitawan mo ako. Pakawalan niyo ako. Saklolo, tulong. Huwag kang malikot. Pagbabayarin kita. Parang awa mo na. Wenran? Gising. Wenran? Tumawag kayo ng doktor. Tawagin ng doktor. Ang bata. Ligtas ba ang bata? Anong bata? Buntis ka? Hindi po buntis ang ginang. Imposible. Nag-test na ako. 2 linya ang lumabas. Hindi ka ba nagtuloy sa ospital para magpatingin? Hindi po sigurado ang mga ganoong gamit. Katatapos ko lang pong suriin kayo ng mabuti. Hindi po kayo buntis. Mayroon lang kayong ilang kaunting gasgas. Magpahinga po kayo ng mabuti.
Sige po. Salamat po, Doktor. Hindi pala talaga ako buntis. Sa takot ko, itinago ko pa iyon ng matagal Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? dahil hindi ko gustong ang anak ko ay isilang sa isang pamilyang hindi tatanggap sa kanya. Ikaw, buntis? Masayang-masaya ako kung totoo iyon. Paano mo nasabing hindi ko siya tatanggapin? Nagiba ka na talaga ngayon. Aray, Pasensya na. Nasaktan ba kita? hi. Ngayon alam mo na kung paano mag-alala. Bakit hindi mo tanungin si He Xiaoyan kung bakit naghanap siya ng tao para dukutin ako? Ang bagay na ito, ginawa ni He Xiaoyan? Hindi ka naniniwala sa akin? Mismo na ang lalaking iyon ang umamin sa akin. Ang lalaking iyon ay inutusan nga ni He Xiaoyan. Sir President Lu, nasuri ko na po ng maayos ang lahat. Ang lalaking iyon ay dating guard ng kumpanya at palaging inaalagaan ni He Xiaoyan. Mismo siyang umamin na inutusan siya ni He Xiaoyan na idiin at siraan si Madam. Ngayon, President Lu, naniniwala ka na ba na hindi ko pinararatangan ang iyong dakilang White Moonlight? White Moonlight? Ang tinutukoy mo ba ay si He Xiaoyan? Oo naman. Hindi ba't si He Xiaoyan ang matagal mo ng mahal? Ano? Siya? Kailan pa nangyari iyon? Tama po, Madam. Lahat ng iyon ay gawa-gawang chismis lang ni He Xiaoyan. Bago pa po kayo pumasok sa kumpanya, ay hinahayaan lang ito ni President Lu. At nagbubulag-bulagan lang siya, kaya lalong kumalat ang mga sabi-sabi. Nagkamali pala ako nang akala sa iyo. Kaya pala, nitong mga nakaraang araw, ay hindi mo ako pinapansin dahil lang pala sa chismis na iyon. Iyon ang sinasabi ng lahat sa opisina, kaya inakala ko na, Hindi mo man lang ako tinanong? Hinusgahan mo na agad ako? sige na, aminado akong nagkamali ako rito. Mabuti at malinaw na ang lahat. Pero, para maiwasan ang iba pang gulo sa hinaharap, kailangan na nating i-anunsyo ang tunay na pagkakakilanlan ni Madam. Ang iyong bagong product launch ay gaganapin na sa lalong madaling panahon. Balak ko na gamitin ang pagkakataong ito para ipakilala ka sa lahat. Wala akong problema riyan. Hindi ko palalampasin ang ginawa ni He Xiaoyan. Papapuntahin ko rin siya sa gaganaping paglulunsad at doon ay ipakikita ko sa lahat ang tunay niyang kulay. Totoo ba ang sinasabi mo? Hiwalay na si Jing Chen kay Wenran? Opo. Nahuli kami ni Lu Jingchen habang kasama ko si Wenran. Doon na siya pinarusahan at pinagalitan ng husto. At agad pinalayas nung gabing iyon. Sige, napakagandang balita niyan. Itikom mo ang bibig mo at huwag maingay. Kunin mo ang perang ito at umalis ka na agad sa Haicheng. Huwag po kayong mag-alala. Hinding-hindi na po ako babalik. Sinabi mo ba sa kanya ang lahat ng itinuro namin? Wala pong labis at wala pong kulang. Sinunod ko ang lahat ng sinabi niyo. Naniwala po siya sa akin. Sige. Sa pagkakataong ito, itinuturing na naitama mo na ang iyong pagkakamali. Tayo na. Jing Chen, paano mo nalaman na nandito ako? Xiaoyan, mali ako noon. Hindi ko nakita ang katotohanan, kaya hinayaan kitang magdusa. Kung ganoon, dapat kang managot sa akin. Kailan mo babalak pangalagaan ang responsibilidad na iyon? Nagpunta ako rito para makita ka, eksakto para sa bagay na iyan. Ngayong 2 araw, balak ng kumpanya na magdaos ng isang press conference. Iniisip ko, nabigyan ka ng sorpresa sa pagkakataong iyon. Anong sorpresa? Sa paglulunsad ng mga bagong produkto, gusto kitang alukin ng kasal sa harap ng lahat. Jing Chen, sinasabi mo ba ang totoo? Totoo ito. Magpahinga ka ng mabuti. Magkita tayo bukas. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong maganda ang suot ko sa aking pagdalo. Salamat sa inyong lahat sa pagpunta sa aking press conference ngayon. Iyan na po, ang lahat ng aking mga konsepto sa disenyo. Salamat po. Sa inyong lahat, habang narito tayo sa napakagandang araw na ito, nais kong ipahayag sa inyo ang isang personal na balita.
Hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit mo para makapasok dito. Pero ngayong araw, manood ka na lang sa aking tagumpay. Gusto kong ipakilala ang isang napaka-importanting tao sa inyong lahat. Siya ay hindi lamang punong designer ng Luz. Siya ay ang mismong asawa ko na si Lu Jingchen. Wenran, Imposible. Matagal na kayong nag-divorce. Xiaoyan. Inutusan mo si Liu Xin para kunin si Wenran at gumawa ng peking kasunduan sa divorce? Akala mo ba talaga maloloko mo ang lahat? Hindi. Hindi iyan totoo. Hindi iyan totoo. Mula sa isang nagkagulong kasalan, nahanap ko ang tamang tao para sa akin. Siguro simula pa lang, nakatadhana na talaga ito.